السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل كما نسأله جل وعلا أن يزيدنا علما وفقها إنه هو العليم الحكيم. Tatalakay natin ngayong gabi patungkol sa mga akhlaq. Ibig sabihin ng akhlaq, mga kaasalan. Plural yan ng khuluq. Khuluq, kaasalan, asal. Akhlaq, mga asal. Okay, di ba mayroong aya sa Quran? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Tunay ya Muhammad, ikaw ay nasa kalagayan ng pinakamataas ng pag-uugali. Pinakamataas na kagandahang pag-uugali. Okay, pinuri ng Allah si Propeta Muhammad sa kagandahan ng asal niya. Yung kaasalan sa Islam napakahalaga. Dito nyo mauunawaan sa hadith ni Propeta Muhammad. Sabi nung Rasulullah, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Ibig sabihin yan sa pinakamagaang Tagalog, ang kadahilanan lamang ng pagpapadala sa akin ng Allah bilang sugo liutammima makarimal akhlaq ay upang aking makumpleto ang mga kagandahang asal. Hindi ito nangangahulugan na ito lang yung dahilan kung bakit ipinadala yung Rasulullah. Alam naman natin yung mga sugot propeta ipinadala para sa tauhid. Sinabi nung Allah, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Tunay na kami ay nagtalaga sa bawat pamayanan ng sugo, bawat nasyon, bawat henerasyon ng sugo. Bakit? An i'budullah, upang inyong sambahin ng Allah at pangilagan ang tagut, lahat ng sinasamba, dinadakila na maliban sa Allah. Okay. Dito sa hadith na to, nangahulugan na kabilang sa pangunahing aral ng mga propeta, ituro nila sa mga pamayanan nila, sa mga tagasunod nila ang good manners. Yung pinag-aaralan nyo sa school, good manners, right in conduct. Tama? Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Kabilang sa kadahilanan ng pagkakasugo sa akin ng dakilang Allah ay upang aking makumpleto ang kagandahang pag-uugali. Yung tao o di kaya yung Muslim na maganda yung ugali niya, no? Pagdating niya sa kabilang buhay, napakabigat ng timbangan niya. Timbangan ng mga mabubuting gawain niya. Sa hadith na binanggit ng Rasulullah, ma min shay'in fil mizani athqalu min husnil khuluq. Unawain niyo ito maigi. Walang bagay na sadyang mahihigitan niya sa bigat, no? Walang bagay na mahihigitan niya sa bigat sa timbangan ng mga mabubuting gawain ang kagandahang asal. Ibig sabihin, yung kagandahang asal, napakabigat niyan kung ititimbang sa mga gawain natin ng mga mabubuting gawain. So walang papantay sa kanya. Okay, sabi nung Rasulullah, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa aw ahsanuhum akhlaqa. Rawahu Abu Dawud. Tayo, nangangarap tayo na maging true mu'min. Tama, mali? Nagsusumikap tayo para maging tunay at ganap tayo mga mananampalataya sa Allah. Mabuo yung iman natin. Kabilang sa kadahilanan upang maging tunay kang mananampalataya sa Allah, kagandahan ng pag-uugali. Sabi ng Rasulullah, akmalul mu'minina imanan, ang pinakabuo
pinakakompletong iman sa mga mu'minin, ahsanuhum khuluqa, ay yung merong sa kanilang pinaka mainam na pag-uugali. Halimbawa, merong dalawang mu'min, merong dalawang believer. Yung una, mu'min lang. Yung ugali niya normal, no? Etong pangalawang mu'min, yung ugali niya napakaganda. Maganda yung pakikihalubilo niya, maganda magsalita, maganda makitungo sa mga kamag-anak. Lahat ng alam niyang magandang pag-uugali na itinuro ng Islam, isinasabuhay niya. Saan dito yung mas buong iman sa dalawa? Yung mu'min na normal yung pag-uugali, at saka yung mu'min na lahat ng alam niyang kagandahang asal, isinasabuhay niya. Saan dito sa dalawa? Yung mu'min na lubos ang kagandahan ng pag-uugali niya. No? Yun yung meaning ng hadith ng Rasulullah. Halimbawa, dito sa masjid natin, o di kaya tayo lang. Ilan tayo dito? Kayong mga nakaupo, 6 kayo. Tama? Lahat kayo mu'min. No? Naniniwala kayo sa Allah, kaya nga kayo nandito eh. Kasi mga mananampalataya kayo sa Allah. Kaso nga lang, magkakaiba yung antas ng iman ninyo. Kabilang sa pagkakatalo ninyo sa kagandahan ng pag-uugali. Doon kayo nagkakatalo. Yung iba sa inyo, maganda yung pag-uugali niya. Magalang magsalita, sumusunod sa magulang, sumusunod sa mga mas nakakatanda. Okay, meron namang hindi ganoon sa inyo. Merong hindi ganoon. Huwag na kayo magturuan, maglingunan. Alam natin yung mga sarili natin. Tama? Okay, dyan kayo nagkakatalo sa kagandahan ng ugali. Akmalul mu'minina imanan, sabi ng Rasulullah, ang mayroong pinaka buo at ganap na iman sa mga mu'min, ahsanuhum akhlaqa, ay siya na mayroong pinakamagandang pag-uugali sa kanila. Okay, sa isang hadith, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamati ahasinukum akhlaqa. Tunay na kabilang sa pinakakaibig-ibig sa akin, sabi ng Rasulullah. Lahat ng mu'min mahal si Propeta Muhammad, tama? Kung tatanungin kita, Abdul Hakim, mahal mo si Propeta Muhammad? Okay. Ang tanong, mahal ka kaya niya? Ito yung problema eh. Mahal nga natin yung Rasulullah. Ang tanong dito, mahal ba tayo ng Rasulullah? Baka mamaya ikaw lang yung nagmamahal sa Rasulullah. Pero napakalayo mo pala sa kanya. Okay, unawaan nyo ito maigi. Inna min ahabbikum ilayya. Tunay na kabilang sa pinakakaibig-ibig sa aking tao, sabi ng Rasulullah, wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah. At siyang pinakamalapit sa akin sa kabilang buhay. Ahasinukum akhlaqa, ay siya na merong pinakamainam sa inyong pag-uugali. Okay, ngayon, kung hindi magandang ugali mo, huwag ka nang mangarap na mahal ka ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Labas ka na sa pagmamahal ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Huwag ka na ring umasa na malapit ka sa kanya sa kabilang buhay. Naintindihan nyo yun? Tingnan nyo yung relevant, yung ugnayan ng husnul khuluq sa Islam. 'Di ba? Ang daming nakaugnay sa kanya. Okay, ngayon, yung kagandahan ng asal, marami yan. No, kung tatalakayin natin, hindi natin matatapos ngayong isang lecture lang. Kasi pag sinabing husnul khuluq, magandang pag-uugali, napakalawak niyan. Nandiyan yung pagiging magalang, pagiging mapagkumbaba, 'di ba? Ano pang alam yung kagandahang asal? Sige nga. Pagiging magalang, pagiging mapagkumbaba. Ito yung binanggit ko. O ano pang alam nyo na magandang pag-uugali? Pagtulong sa kapwa. Helping others. Okay, ano pa? Ito, alam nyo to kasi nag-aaral kayo eh. Tinuturo to sa school eh. Ano pang alam nyong kabutihang asal?
Birrul walidain. Ibig sabihin, magiging mabait ka, no? Tapat ka sa mga magulang mo. Ano pa? Hindi nagsisinungaling. Okay. Ibig sabihin, makatotohanan. Yung piety. Piety babasa doon? Tama? Yung pagiging mabuti? Okay. Pagiging tapat. Pagiging makatotohanan sa salita. Sa kilo, sa gawain. O ano pa? Omar? Yun na yun. Yung sinabi ni Abdul Karim. Tinagalog mo lang yung birrul walidain. Ayan, alam ko na tinuturuan kayo ng mga magulang nyo dito. Hindi sila nagkulang sa pagpapaalala sa atin. Respect. Pagrespeto daw. Paggalang. Yun yata yung sinabi ko kanina eh. Kasi dito sa kitab, Minhajul Muslim, napakadami niyang babanggitin. So gagawin ko, pipili lang ako ng isang mabuting asal. Sa next lecture, dadagdagan na naman natin. Okay. Sabi rito ni Sheikh Abu Bakr Al-Jazairi, malaking ulama to sa Madina Al-Munawwara. As-sidq. Ito sinabi ni Hakim, yung hindi pagsisinungaling, pagiging makatotohanan. Sabi rito, ito kasing libro niya, Minhajul Muslim. Ibig sabihin, lahat ng kinakailangan ng Muslim para maging Muslim siyang tunay nandirito. Nandiyan yung akida, adab, akhlaq, ibadat, muamalat. Kung pag-aaralan mo to, isa sa buhay mo, Muslim ka na matatawag. Okay, sabi rito, al-muslimu sadiqun. Ang tunay na Muslim ay makatotohanan. Anong kabaliktaran ng makatotohanan? Sinungaling. Ibig sabihin, yung taong sinungaling, hindi yun Muslim. Daming tatamaan dito, no? Pag sinabi mo to sa mga tao, pag sinabi mo to sa mga Maranao, Maguindanao, di ba? Pag sinabi mo ang sinungaling ay hindi Muslim, marami kang sasagasaan. Pero yun yung katotohanan. Al-muslimu sadiqun. Ang Muslim ay makatotohanan. Yuhibbu sidq, at minamahal niya ang pagiging makatotohanan. Wa yaltazimuhu zahiran wa batinan fi aqwalihi wa fi af'alihi. Sabi ng author, isinasabuhay ng tunay na Muslim ang pagiging makatotohanan sa hayagan at pangloob na anyo. Sa kanyang salita at saka sa kanyang kilos. Naintindihan nyo? Sapagkat ang pagiging makatotohanan, inaakay niya yung tao sa paggawa ng kabutihan. Yung paggawa ng kabutihan, aakayin kanya naman sa Jannah. Tama? Okay, yung Jannah, asma ghayatil Muslim. Pinakamataas na pangarap ng Muslim, paraiso. Okay, yung kadhib, yung pagsisinungaling naman, which is kabaligtaran daw ng sidq, opposite ng pagiging makatotohanan, yung pagsisinungaling, alam nyo mangyayari kapag katangian nyo pagsisinungaling? Yahdi ilal fujur. Aakayin ka niya tungo sa paggawa ng kasalanan. Okay, ano mangyayari kapag gumagawa ka ng kasalanan, saan ka niya aakayin? Sa nar, sa impyerno. Okay, sabi dito ng author, wan naru min syarri ma yakhafuhu al-muslimu wa yattaqi. At ang impyerno ay siyang pinangangambahan ng Muslim, pinangingilagan niyang maging kahihinatnan niya sa kabilang buhay. Wal muslimu la yanzur ila sidqi ka khuluqin fadilin. Unawain niyo to, may napakaganda ng sinasabi ng author. Yung Muslim, hindi lang pananaw niya sa pagiging makatotohanan ay kagandahang asal lang, no? May mga tao na
iniisip niya, kailangan ko maging makatotohanan. Kasi kabilang to sa kagandahang asal. Yung Muslim, hindi ganoon. Yung Muslim, nagiging makatotohanan siya, pinipilit niya maging makatotohanan kasi kabilang yun sa pagiging Muslim. Naintindihan nyo? Ibig sabihin, may ugnayan yung relihiyon niya doon. No? Yadhabu ila anna sidqa min mutammimati imanihi wa mukammilati islamihi idh amara Allah Ta'ala bihi. Ayan. No? Yung Muslim, ang iniisip niya, kailangan kong maging makatotohanan kasi pangkumpleto to ng iman, pangkumpleto to ng Islam ko. At ang Allah, iniutos yan at pinuri niya ang mga makatotohanan sa napakaraming ayat sa banal na Quran. Sa Surah At-Tawbah, verse number 119, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. O mga nagsisampalataya, inyong katakutan ng Allah at kayo ay mapabilang sa mga makatotohanan. Ayan. Dakilang utos ng Allah yan. Ang Allah pala nag-utos na tayo maging makatotohanan. Hindi si teacher. Hindi si ano ba tawag natin dito? Yung guidance counselor. 'Di ba? May mga guidance office sa school. Si seminar ka niya eh. Pag gumawa ka ng kasalanan sa school, si seminar ka niya ng 1 oras. Papangaralan ka niya, anak, ganito, ganyan, bla bla bla. Ayan. Yung sidak, yung pagiging makatotohanan, hindi kung sino man ang nag-utos niyan. Bagkos ang nag-utos ng pagiging makatotohanan ay ang dakilang Allah mismo. Sa isang aya, pinuri niya yung mga makatotohanan. Was-sadiqina was-sadiqat. At ang mga makatotohanang mga kalalakihan at mga makatotohanang mga kababaihan. Sa isang aya, walladhi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Siya na dumating sa kanya ang katotohanan at ito ay pinatotohanan niya, pinaniwalaan niya sila yaong mga tunay na muttaqun. Tingnan nyo to, napakadaming pagpuri ng Allah. Okay. Kapag naging makatotohanan ka, Hamad, ang tanong dito, ano naman ang benefit? 'Di ba? Ano naman ang kabutihang maidudulot sa akin ng pagiging makatotohanan ko? Yung katangiang sedak, yung pagiging makatotohanan, ano yung positive, yung kagandahang maidudulot niya sa atin? Yun yung tanong. Okay, dito tuturuan tayo ni Sheikh Abu Bakar Al-Jazairi, rahimahullah. Itong author ng libro. Okay, unawain nyo to. Kung kaya nyo i-take note nyo. Mahalaga tong kaalaman. Sabi rito, wa inna lisidqi thamaratun tayyibatun. Merong mga magagandang bunga ang pagiging makatotohanan ng isang tao. Na kung saan ito ay kanyang aanihin sa kanyang pamumuhay. Okay. Number 1, rahatud damiri wa tuma'ninatun nafs. Pag naging makatotohanan ka, Halid, ang pinakaunang mangyayaring kabutihan, magiging panatag ang kalooban mo. Panatag yung kalooban mo. Sinabi nung Rasulullah, as-sidqu tuma'nina. Rawahu Tirmidhi. As-sidqu tuma'nina. Wal kadhibu raiba o riba. No? Ang pagiging makatotohanan, ito ay kapanatagan ng damdamin. At ang pagsisinungaling, kasinungalingan, ito ay doubt. Parang sumisikip yung damdamin mo pag sinungaling ka. 'Di ba? Okay, yun una. Pangalawa, pag naging makatotohanan kayo, karamihan sa inyo, yung mga magulang, tindero, tindera. Tama, Omar? Di ba may pwesto kayo? Balang araw, ikaw magiging tagapagmana nyon. Yung pwesto nyo sa Green Hills. Hamad, yung pwesto nyo sa Farmers, kayo magiging tagapagmana nyon. Kaya kayo pinapasama sa mga pwesto eh. Hindi lang para kumain, Halid. Sinasani kayo sa environment ng pagtitinda.
Ganyan pala magsukli, ganyan pala manawag ng customer. Ayan, yun na yung nakakamulatan yung asal. Yung pagiging makatotohanan, nagdudulot siya ng baraka. Alam niyo ibig sabihin ng baraka? Maraming kabutihan. Baraka. Okay. And then madadagdagan niya ang kabutihan. Yun ibig sabihin ng baraka. Pinag-iibayo niya. Pakinggan niyo itong hadith about to sa pangangalakal, sa pagtitinda. Sabi ng Rasulullah, al-bay'ani bil-khiyari ma lam yatafarraqa. Al-bay'ani bil-khiyar ma lam yatafarraqa. Ang dalawang nagdidil, ang dalawang mangangalakal. Ibig sabihin, yung buyer and seller, yung tendero pati yung customer. Sabi ng Rasulullah, nasa kanila ang freedom of will, yung kagustuhan sa isang bagay. Di ba? Magdidesisyon ka kung bibilhin mo yon. Hindi ka naman pipilitin ng customer eh. Nasa sayo yun kung bibili ka, nasa sayo rin yun kung ibebenta mo yung isang bagay. Yung dalawang tao nasa kalakal, sabi ng Rasulullah, nasa kanila ang kapasyahan. Malam yatafarraqa, habang hindi pa sila naghihiwalay. Okay, tingnan nyo to, pakinggan nyo maigi. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima. Ayan, pumasok yung topic natin. Kung yung dalawa, yung tendero pati yung customer, sabi ng Rasulullah, kung sila ay sadaqa, ibig sabihin sila ay naging makatotohanan. Yung tendero naging makatotohanan siya sa pagtitinda niya. Wala siyang itinatago. Ganon din yung customer, hindi niya niloloko yung tendero. Wabayana, kinlarify nila lahat ng kalagayan nila. Sabi ng Rasulullah, burika lahuma fi bay'ihima. Gagawin mapagpala ng Allah ang kanilang transaction. Merong baraka yung kita ng tendero, yung buyer, yung customer, meron din baraka yung binili niya. Naintindihan niyo yun? Okay. And then sabi ng Rasulullah, wa in katama wa kadaba muhiqat barakatu bay'ihima. At kung sila naman ay magkukubli, meron silang itatago. Anong halimbawa nito? Yung nagtitinda, hindi niya sinabi talaga yung quality nung paninda niya. Halimbawa, cellphone, may kapintasan yung cellphone niya pero hindi niya sinabi. Ikinubli niya, isinikreto niya sa customer. Yun ang ibig sabihin ng katama. O ganoon din yung bumibili. Meron siyang isinikreto. Bumayad siya, kulang. Yung tendero matanda mahina na magkwenta Kulang palang ibinayad niya. Kaganina lang, nag-scroll ako sa Facebook, merong post, merong matanda na nagtitinda ng, saging. Nakita nyo to? Yung halaga, 100. Yung seller, yung buyer, nagbayad ng 1,000 na peke. Matanda na yun Hindi niya alam yung fake and totoo. Ang nangyari, peke yung ibinigay sa kanya. O syempre, matanda, natuwa siya, agad-agad siya nagpabarya. Sinuklian niya pa ng 900 yung bumibili. O tingnan nyo yun? Yun ang tinatawag na wain katama. Nagsekretohan sila. Sino na nikreto doon sa kaganapan na yun? Yung buyer. Niloko niya yung tendero. Akala nyo ba lagi lang nanloloko yung mga tendero? Naloloko din sila. May mga manloloko rin customer. Sabi ng Rasulullah, wa in katama wa kadaba, kung silang dalawa ay magkukubli, may ililihim at magsisinungaling, ano mangyayari? Muhiqat barakatu bay'ihima. Papawalain ng Allah ang baraka ng transaction nila. Walang kabutihan, walang baraka. Kumita ka nga pero panandalian lang. O tingnan nyo. Okay, number 3. Yung pagiging makatotohanan, tinatalakay namin, Muhammad Nur. Number 3, kainaman ng pagiging makatotohanan, al-fawzu bimanzilati syuhada.
Ngayon, yung balita, laman ng balita, local news, international news, Israel versus Palestine. Actually, hindi pa sinisilang mga lolo nyo, dati ng balita yan. Pabago-bago lang ng kaganapan. Matagal na yan. Okay. Yung Muslim, kailangan kabilang sa ipanalangin niya, pangarapin niya sa buong buhay niya, siya ay ipabilang ng Allah sa mga martir na tinatawag. Yung shahid na tinatawag. Kasi yung pagiging martir, napakadaming gantimpala niyang makukuha sa kabilang buhay. Hindi natin dito tatalakayin yan. Sabi rito, yung pagiging makatotohanan, pwede mong makuha yung karangalan ng mga martyrs, yung mga martir, mga syuhada, yung mga namatay sa digmaan ng dahil sa pagtatanggol sa Islam, pagtatanggol sa mga Muslim. Nang dahil sa pagiging makatotohanan ng puso mo, pwede mong makuha yung gantimpalang igagawad ng Allah sa kanila. Naintindihan nyo? Okay. Sabi nung Rasulullah sa hadith na naiulat ni Imam Muslim, authentic hadith to, man sa'ala Allah ash-shahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazila syuhada wa in mata ala firashihi. Unawain nyo ito maigi. Ganito rin kalakas yung pagdudua. Sinumang tao, tinutukoy dito Muslim, sinumang Muslim ang ipanalangin niya sa Allah na siya ay maging shahid, maging martir someday. Bisidqin, na ito ay makatotohanan sa kanyang sarili. Ibig sabihin, may layon talaga siya na maging shahid. Kung bibigyan siya ng pagkakataong maging defenders of Islam, gagawin niya. Kaso nga lang, paminsanan, hindi natin kayang gawin yun, di ba? Pero itong tao na to, sabi ng Rasulullah, ipinapanalangin niya sa Allah ang shahada, yung pagiging martir, pagiging shahid. Nang makatotohanan siya sa kanyang sinasabi, ballaghahu Allahu manazila syuhada. Siya ay papaabutin ng Allah. Ibig sabihin, igagawad sa kanya ng Allah ang karangalan ng mga syuhada sa kabilang buhay. Wa in mata ala firashihi, kahit pa siya ay namatay sa kanyang higaan. Ibig sabihin, kahit hindi siya namatay sa battlefield, hindi siya kabilang sa mga defender of Islam, di ba? Hindi siya kabilang sa mga mujahidin na tinatawag. Kahit namatay lang siya ng normal na kamatayan, binawian ng buhay ng dahil sa sakit, dahil sa aksidente, kung ipinapanalangin niya sa Allah yung pagiging shahid, na ito ay makatotohanan sa kanya, ibibigay sa kanya ng Allah yon. Kahit namatay siya sa kanyang higaan, sabi ni Propeta Muhammad. O tingnan nyo to. Bakit niya nakuha yung ganoong karangalan? Dahil sa kanyang pagiging makatotohanan. Ganito kalakas yung sidq. Okay. An-najatu minal makruh. Pang-apat, pag naging makatotohanan ka, Omar, papangalagaan ka ng Allah mula sa mga hindi kaaya-ayang kaganapan. Sa mga aksidente, sa mga crime, no? Ito, napatunayan to nung mga nangaunang mga Muslim. Okay. Dito, babanggitin niya naman yung mga saan tayo magiging makatotohanan. Saang mga kalagayan tayo marapat na maging makatotohanan. Una, sabi ng author, si Sheikh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah, fi sidqil hadith, sa pagsasalita. Kapag nagkukwento ka, kailangan totoo. Si Omar, pag nagkukwento, hindi ka panipaniwala yung kwento niya. Okay. Ito yung una. Kailangan sa pagsasalita, tayo? Makatotohanan. Kabilang sa 3 sign of munafiq, yung pagiging sinungaling niya sa kanyang salaysay. Sabi ng Rasulullah, ayatul munafiqi thalathun. Ang palatandaan ng mga taong nagbabalat kayo. Mga hypocrite. Ano tawag dito sa English? Impokrito to sa Tagalog Hypocrisy, di ba? Yung pagiging
Ano ba yun? Sinungaling? Ang palatandaan ng mga munafik, sabi ng Rasulullah, 3. Una, idha haddatha kadhaba. Kapag siya ay nagkukwento, siya ay sinungaling sa kanyang kwento. Ha? Mapapansin nyo yung kasinungalingan sa kanyang pag-uulat. No? Okay, pag nakakita kayo ng ganoon, palatandaan nyo na kabilang siya sa munafik. Hindi naman totally munafik talaga, pero may katangian siya ng nifaq. Yun ang una. Pangalawa, idha wa'ada akhlafa. Kapag siya ay nangako, kanya itong pinapako. Hindi niya tinutupad. Bro, promise ko sa'yo, pag ako naging mayaman, bibilihan kita ng ganito ganyaan. Reregaluhan kita ng ganito ganyaan. Nangyari? Ano nangyari sa pangako niya? Naipako sa pader. Hindi niya tinupad. Idha wa'ada akhlaf. Binibigo niya yung tao sa kanya mga pangako. Malapit na yung halalan, no? Marami na naman mga ngako. Kaso pag na-appoint na, napapako yung mga pangako nila Wa idha tuminakhan. Pangatlo, kapag siya ay pinagkatiwalaan, sinisira niya yung tiwala. Ipinagkatiwala sa iyo yung isang bagay, isang sikreto, no? Sinisira mo yung tiwala sa iyo, yung trust na tinatawag. Ayan. Tingnan nyo yun? Itong 3 to, munafik tong taong to. Okay. Pangalawa, sa ating mga transaction, fi sidqil muamala, kailangan makatotohanan tayo sa ating mga transaction. Ano ibig sabihin ng transaction? Mga ugnayan sa ibang tao. Yung ugnayan mo sa magulang mo, ugnayan mo sa mga kapatid mo, ugnayan mo sa kamag-anak, sa kapitbahay, sa mga kaklase. Tawag doon muamala. Social transaction. Okay, sabi rito ng author, فَالْمُسْلِمُ إِذَا عَامَلَ أَحَدًا صَدَقَهُ فِي مُعَامَلَتِهِ. Ang tunay na Muslim, kapag meron siyang kinakasundo, ibig sabihin, nakikipag-ugnayan siya ay nagiging makatotohanan sa kanyang ugnayan. Papaano? Fala yagush, hindi siya nang dadaya. Wala yakhda, hindi niya niloloko yung katransaksyon niya. Wala yuzawwir, hindi niya binabago yung mga kasangkapan. Hindi siya nagsisinungaling. Ayan, wala yugarriru bihalin min al-ahwal. In short, hindi sa scammer sa kanyang transaction. Okay, pangatlo, fi sidqil azmi. Ibig sabihin nito, kailangan maging makatotohanan ka sa mga layunin mo. Sa niyat, sa intensyon. Kailangan maging makatotohanan tayo. And then magiging makatotohanan ka sa kalagayan mo. Ano ibig sabihin nito? Ano ibig sabihin ng magiging makatotohanan ka sa kalagayan mo? Halimbawa, tinanong ka, mahirap ka. Tinanong ka ng classmate mo. Classmate, meron ba kayong sasakyan? Hindi mo sinabi yung totoo mong kalagayan. May sasakyan kami. Meron kaming Ranger. Wala naman kayong ganun. Ito yung tinutukoy niya, sidqil hal. Yung kalagayan mo, kailangan maging makatotohanan ka. Sabi rito, yung Muslim, sabi ng author, la yadhar fi ghairi madharihi. Hindi niya ipinapakita, ang tunay na Muslim, hindi niya ipinapakita kung ano man ang wala sa kanya. Yung pagiging mayaman, yung Muslim na hindi mayaman, hindi niya papakita sa taong mayaman siya. Yung Muslim na hindi alim, hindi niya ipapakita na alim siya, hindi naman siya ganoon. Naintindihan nyo? Okay, sinabi ng Rasulullah, tingnan nyo al-mutashabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbay zurin. Ibig sabihin yan, yung tao na ipinapakita niya, no? Yung isang bagay na wala sa kanya, para siyang nakasuot, no? Ng isang bagay ng kasinungalingan. Ibig sabihin, yung mga taong nagpe-pretend ng isang bagay na hindi naman siya ganoon.
Ha? Okay, pinagbawal yun sa Islam. Na ipapakita mo sa mga tao yung hindi ka naman ganoon. O kailangan natin maging makatotohanan sa kalagayan natin. Intindihan nyo? Halimbawa, tinanong ka ng ustad, o anak, kaya mo ba to? Ayaw mong mapahiya sa mga tao kahit hindi mo kaya yon, sinabi mo pa rin, kaya ko yan. Napakadali lang yan. Ha? Alam mo naman yung sarili mo na hindi mo kaya yung isang bagay na yon. O sinungaling ka sa kalagayan mo. Mali yun. Ha? Okay. May mga halimbawa ditong nabanggit ng pagiging makatotohanan